Glory to the name of our Lord Jesus. Let's do the word of God from the message of last week. Sinabi sa Mark 16, verse 15 and 17, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, the power of preaching the gospel. The power of the preaching of gospel na may kaakibat ang mga milagro sa pangalan ni Jesus. Amen. At sinabi ni Pastor, naisin natin ang the gift of the Spirit. Like Amen. Wisdom, like Solomon, like healing and deliverance of Jesus. Pero higit sa lahat manatili ang Espiritu ng kagandahang ugali. Amen. Katulad ng wangis ni Jesus, stay connected family, from glory to glory, we will change together. Amen po ba? Amen. Declare with me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let us welcome. Tumayo ang lahat para sa pag-welcome ng ating mga God. Glory to the name of Jesus. Let us welcome spiritual son of the prophet of this nation, Prophet Joel Jaos and Prophet Straight in Jaos. Let us welcome our Pastor Donel Imperial. Everybody, Lord God Almighty. Lord is the name of Jesus. Lord is the King of the Lord. It's the only one that we pray. Oh, you are holy, Jesus. Let us take the other day and go. One day, you speak of us. Now I will spend all the spirit that's waiting by himself. Although you speak right now, that's not so fire. That's not so fire. Let us take the other day and go. Let's take the Lord and take the other day and go. Let us take the other day and go. Hallelujah. Wow, wow. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Alam niyo ba, may litang sa worship. And the time will come that my people will worship me in spirit and in truth. And this is the time pa. We don't depend on the emotion. Worship is not emotion. Worship is worshiping in spirit. And worshiping in truth, ito yan. Iniisip ko yung mga salita niya na through your sacrifice, ano yung narinig sa atin. Gaano karami yung mga salita niya. Yung reservoir of the word, because this word is power. Amen. Amen.
pangalan ng Panginoon pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Kaya pag sinabi natin, in the name of Jesus, mawala ka karamdaman, mawala ka sakit. Alam niyo, meron kang backup. In the name of the Spirit, kahit sino magsabi, in the name of Jesus, but someone will declare the name of Jesus has no power. Bakit? Walang backup na word. Kaya importante, kung naniniwala tayo na nananampalataya kay Jesus, read His word. Kasi ito po siya. Amen. Amen. Baka natin ang Diyos na buwan. Glory to Jesus. Wow, wow. Okay. By the grace of the Lord, ma'am, as I promised last time, I will share a message, Kingdom Prosperity. So, hindi tayo nag-preach about prosperity gospel, but when you preach the gospel in a right way, it brings prosperity. Amen. Whether you like it or not, tayo lingkod ng Panginoon, dapat tayo yung unang pinapapala. Do you believe that, ma'am? Amen. Kaya dapat tama yung foundation natin, tama yung pinaniniwala na tama yung pinangahawakan natin principle. Amen. One of the reasons bakit ako naging pastor ng Jao, because when I was in Negros, sinabi ni Prophet nung nag-usap sa dito, if you want to know me, that God, during my 20th birthday, he declared unto me, I will choose you a prophet of this nation, but if you want to know me, you must know me behind the prophet. That's why without hesitation, Prophet President to Cebu, Negros, ang dami kong siyempre pag may hihiling tayo sa Panginoon, nabibigyan tayo isa ng condition. Lord, kung totoo pa talaga, I need this 3 sign. Yung 3 sign na yan, sinabot ng Panginoon. Yung huling sign ko, yung pang-apat, biling ako sa kanya ulit pagbalik. Yan na yung testimony ng aking pastora, ng aking ipahay. Amen. That truly indeed, encounter niya po, supernatural encounter ni pastora na dito niya na lang sa inyo. Amen! Are we excited, ma'am? Are we excited? That's why, meron kapangyarihan yung mga salitang binibitawan natin. Prosperity is not about financial lang, ma'am. Di ba? Kahit gaano ka kayaman, kahit yung pinakamayaman, pag tinanong mo yan, ano mahalaga sa kanya? Kalusugan. Di ba? Pag tinanong ko kayo, what is the quality of life na yung hangad natin? Yung kalidad ng buhay. Pastor, physically, financially, emotionally, in all aspect of my life, gusto ko yan. Balance. Sino gusto na ganon? That's why importante ituro natin yung prosperity. Sa ministeryo ni Jesus, hindi sila nagkulang. Yung mga supernatural blessing will supply in His ministry. Amen. Amen. Pag sinabing prosperity, salita ng Panginoon dapat ang pagagaling na yan. Pag hindi founded sa salita ng Panginoon, it will not last. And maybe it will deceive many. That's why marami ngayon, maraming mga mayayaman, maraming mga may kaya, but walang peace of mind. Amen. Hindi ko na naisip na gano'n. Diba, diba? Sabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to the glory of Christ. Amen. Yung supply na yan, everything, physical, emotional, financial, God will supply it. Kung it brings glory to the Lord Jesus. Tandaan po natin yung principle na yan pa. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow with it. Ang tunay na pagpapala ng Panginoon, walang kapanglawan, walang sorrow. Amen. So, kapag meron kang, financial stable ako, pastor, kung maganda ang career ko, maganda ang trabaho ko ngayon, but something within, parang mayroong kulang. Merong something mali, kung mayroong kulang sa aspeto ng buhay natin, na kailangan natin i-correct. Amen. Amen. Sometimes we ask the Lord, give me a wisdom. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Meron naman ako dito. Kompleto naman ako. Pero something parang may kulang. Alam niya si Lord, before mo marinig yung audible voice niya, gagamit mo na siya mga lingkod. Amen. In the book of Proverbs, it says, as iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Amen. Tayo mismo nagpapalakasan sa bawat isa. Di ba, di ba? Kaya, pag naiinig tayo sa Panginoon, pakiramdaman niyo yung mga tao sa paligid natin. Mostly, usually, surely, the answer is from where you belong, sa paligid mo lang. Ang kailangan lang natin makinig. Di ba, di ba? Pwede pakinggan mo lahat. Payo ng magulang, payo ng nanay, payo ng kaibigan, payo ng pastor. But at the time of the Lord, which one is this? Alin dito yung pakinggan mo? Kailangan maging activated yung ating spiritual senses. Di ba, di ba? Kahit si Satan, si Lucifer, nagbibigay din niya ng blessing. Remember, ma'am, in the book of Romans, for it is written that the God of this world is si Lucifer, si Satan. That's why in the book of Romans, it is written, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Renew our principle. That's why prosperity, without the principle of Christ, hindi po totoong prosperity yan. Sabi sa Proverbs 14:12, there is a way in the eyes of man, but the ends thereof is death. Maraming akala natin, tama sa paningin natin, pero yung dulo pala, kamatayan. Siyempre mga kayo natin na gano'n. Di ba, di ba? Gusto natin maging fruitful yung buhay natin. Amen, amen. Amen. Nabasa ko po sa Facebook, sabi doon, at the age of 40, life begins.
Hindi ako naniwala. Because ang totoong buhay mag-start lang when you have Jesus. Amen. Amen. When you know Jesus and you cultivated your relationship with Him. Amen. Hindi mo makukultivate yung relationship na yan without someone else. Kailangan natin ng bawat isa. Yung testimony ng bawat isa, para sa akin, yun yung pinaka-most important part. Dahil excited ako, Lord, every declaration that we have on Sunday will flow unto them like a rivers of flowing water. That's why excited ako sa mga testimony ninyo pa. Amen, amen. Hindi lang si Pastor ang naghihiling. Si Nanay Virginia, all of us, our word has power. Because the Lord God that we serve, here in Jao, mayroong covenant ang Panginoon sa ministeryo ito pa. Amen. That's why Luzon, Visayas at Mindanao, grabe ang mga miracle. Every day there is a blessing. I will show you, i-share ko sa inyo pa, the Psalms or the book of Psalms that opens the door for financial breakthrough. Last time, natatandaan niyo po, yung mga tayo sinofferin natin, pinasulat ko kayo sa likod. Amen? Sino yung nagsulat sa likod? Taas ang kamay. Okay, glory to Jesus. Alam niyo, hindi ko kasi dahil papakit ko kayo pinasulat. When I read it, yung mga nandoon, mostly, ang root cause is finances. Pastor, hindi mo na kami makasimba. Bakit? Wala ng finances. Wala ng pamasahe. Pastor, hindi mo na kami makasimba. Bakit? Busy sa trabaho. Busy sa negosyo. Pastor, hindi mo na kami makasimba. Bakit? Pagod ako ng Sabado. Kaya matutulog ako ngayon, Sunday. Baka mamaya sabihin ni Lord, sige anak, tuloy mo na yung pagtulog mo. Amen! Palampahan natin si Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for He is He who gives you the power to get wealth. Kung ang mundong ito, si Lord at nagbibigay din ng kayamanan sa mga believer, sa mga alagad ng Panginoon, sa mga sons and daughters of God. It is God Himself who gives us the wisdom. Binigyan tayo ni Lord ng wisdom to create wealth. Hallelujah. That He established His covenant. Pamilya, I tell you pa, this is when I was here in Jao. Ang pera pa ng prosperity, hindi sumusunod saan? Sa prayer natin. Sumusunod sa saan? Sa covenant, sa principle. Amen. And I will see you why. Hallelujah. Sino ang sa ulo ng Psalms 23? 6 verses lang yan. Ngayon, sa uluhin niya yan. I was remembering, this is one of the verses na kung saan pinakawakan ni Prophet kung bakit ngayon he was in the prosperity. All time in the ministry, mayroong negosyo kumikita ng million by the grace of the Lord. Amen. Sino gusto nung ganun pa? Amen. Wow. Okay, glory to Jesus. Granted nanay. Granted nanay. Sinanay kasi gusto nanay ng negosyo. Hallelujah. That's why hindi ko kasi dinig yung topic natin pa. Okay, basta tama yung intention natin, tama yung nasa puso natin, importante, ang will ni Lord, ibibigay niya. Okay, yung hinihiling natin sa Panginoon pa, kahit gaano ba yan, imposible sa paningin natin, ano po sa tingin nyo, kaya bang ibigay ng Panginoon? Amen! Walang mahirap sa Lord. Nothing is impossible to the Lord. Okay, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay, gusto ko basahin sa Tagalog. Tiyak na kabutihan at kaawaan Tiyak na kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. sa lahat ng araw na At ako ay maninirahan bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam mo, that the same verse, Psalms 23, sino nakakilala kay Prophet Sadus Ibaray? Ang prophet ng man of God from India, nung he meditate this verse, alam niyo po what he discovered? He discovered the eyes of the Lord through his eyes at pumasok siya sa kanyang sarili. So you remember that in the book of Corinthians that our body is the temple of the Holy Spirit. Amen, amen. That Psalms 23 is already within us. Nasa atin ang pamilya. Amen, amen. That's why very powerful itong verses na yan. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. It is not a comforting verse to recite. It is a covenant promise fulfilled in Jesus Christ. Amen. Pag sinasabi ko, the Lord is my shepherd, it means you are telling the devil, I am not belong under to your system. Sometimes, iniisip natin, we are belong to the system in this world. Di ba? Pag wala ka ng hawak ng pera, ano ba yan? Ang hirap naman nakatayuan ko. Di ba? Sometimes we are manifesting from our mouth kung ano yung status natin ngayon. Kung ano yung status natin ngayon, it is the result kung ano yung understanding natin ngayon. Di ba? Hosea 4:6, for my people are destroyed for the lack of knowledge. Why? Because they rejected the knowledge. Amen. Kung ano yung capacity and understanding natin ngayon, yan yung resulta kung ano meron tayo ngayon. Amen, amen. That's why hindi tayo kontrolado ng system na to. Dapat kontrolado tayo ng Holy Spirit. Amen. Because time will come. Even Antichrist will reign. Supernatural blessing will overflow unto us. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to Jesus. Pag sinabi, the Lord is my shepherd, ang Panginoon ang aking pastor, ibig sabihin, dependent ka lang sa Kanya. Nothing else. Hindi ka dependent sa asawa mo, hindi ka dependent sa pera mo, hindi ka dependent sa posisyon mo, dependent ka lang sa Kanya.
Amen. Kapag sinabi mo, nakatanggap ka ng payroll, oh, the Lord is my shepherd. Sinasabi lang natin minsan, the Lord is my shepherd. Kapag wala-wala na tayo, umiyak tayo sa Panginoon, Lord, this word kailangan mag-manifesto. I tell you pa, money will not follow by our own emotion. Diba, diba? Pastor, umiyak ako grabe, pero sinagot ng panganin, it is because of the covenant of the Lord. Amen. 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 Because if you apply the principle, I tell you pa, money will chase on you. Susunod sa iyong pera. Amen. Amen. Meron akong kunting ibig pa. Okay? Kung para sa akin po, sapat na yun para makabuhay ng isang pamilya by the grace of the Lord. Pero hindi pa yan yung gusto ko pa. Because my heart, Lord, kailangan mag-advance talaga yung kingdom mo, Lord. Amen. Isa pa lang yung outreach natin. Magkakaroon pa tayo sa bukas, magkakaroon pa tayo sa sao. Dapat lahat tayo mag-arise. Amen. Amen. That's why every aspect of our life, financially, emotionally, physically, dapat submit it to the Lord. Bakit pa? Romans 8:17. Ang sabi diyan, we are the joint heirs. Ibig sabihin, tagapagmana tayo. Amen, amen. Tagapagmana tayo kung anong binigay ng Ama sa kay Jesus, nasa atin na. Amen. Amen. The Holy Spirit is within us. For it is written in the Word of God, the Spirit, the Holy Spirit is the power beyond measure. Huwag natin limitahan si Holy Spirit. Amen. Sabi ko nga, before the end of the year, lagi ko dinideclare, Lord, gusto ko, Panginoon, at the end of this year, until November. Amen. Sa capacity ko, hindi ko kaya. Hindi ko alam sa magagaling yun. But I keep on declaring. Amen. That's why sinishare ko sa inyo, para may kasama ako pa. Amen. When it shall come to manifest, nangyari na ganap. Sasabihin natin, Pastor, kasama ako ng preacher. Amen, amen. Amen. Be a contributor, be a participator. Hindi lang tayo nag-observe. Amen, amen. Hindi lang, I release a blessing of prosperity. I release good news. I receive. Hindi na tayo puro receive. Dapat meron tayong tinatawag na King Day. Lord, I give myself sa living sacrifice. I will serve unto you. Amen. Amen, amen. Sa marami din natin alam, I will serve unto you. Hindi ako pagkatapos bakit nakapagmana ako. Kung ang Diyos natin, makapangyarihan tayo, makapangyarihan tayo. Kung ang Diyos natin mayaman, tayo mayaman din. Yung sitwasyon natin, huwag natin tingnan. Mahirap tayo. Within your situation, will tell you, you live in poverty. But your mouth can speak, I live in prosperity. See it again and again. Declare, Psalms 91, Psalms 91, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen, amen. Galatians 3:29, kung kayo ay sa Kristo, tayo mananampalataya kay Kristo, hindi tayo binhi kayo ni Abraham at tagapagmana na kanyang mga pangako. Do you remember what we studied before, ma'am? Family, diba? Genesis chapter 12. Okay? Masahin nyo lang po yan. Kung paano pinangakuha ng Panginoon si Abraham. Ang sino mang ikaw ay papapalain ko para rami ikaw lahi ko, pagyayamanin kita. At sino mang magbalas na ikaw, papapalain ko. Genesis chapter 12, Genesis chapter 26, ay Isaac nangyari din. Diba? In the dry land, ano ginawa ng Panginoon? Isaac, huwag kang pumunta sa Egypto. Dahil dito, sa Palestine, drought season, pero dito, pagyayamanin kita. Kaya yung hari si Abimelech, ano nangyari? Ay hindi sa kanya. Dahil si Isa ay mayaman na, ay mayaman, nagiging friend na siya. The Lord is my shepherd. Ano po naiisip niyo ba? Yung Psalms 23, yung the book of Psalms. Kailan ba siya sinulat ni David? Before siya maging hari? Or hari na siya? In idea. Hindi ko rin alam. Pero I tell you what, pwede David is not speaking about his luxury. Pwede sinusulat niya habang doon siya ay hari na. Pero he is not speaking about the word. He is speaking the word with full of humility. Kasi alam niya kung saan siya nagmula pa. O pwede sinusulat niya ang book of Psalms. When he was nothing, only the flux. When he was on the field, wala siya, only flux lang. I tell you ba, madidiscover mo yung creator mo. If you start having a flux. Ano ba yung challenge ni Pastor? Kahit isa lang mag-upisa tayo. Isa lang na bibili mo luwan. Hanapin nyo yung kaya nyo iiyak sa Panginoon. Hanapin nyo yung kaya nyo iluhod sa Panginoon. E pwede pamilya man yan for lost. Some member of the family that are lost, iiyak natin sa Panginoon. Amen, amen. Because the time of David, habang binabantayan niya kanyang mga tupa, habang tayo merong mga disciple na binabantayan, and you are discovering na ikaw pala kailangan mo rin ng shepherds. That's why he discovered that the shepherds of all shepherds is Yahweh. Amen. Amen. When he discovered, ano na-develop sa kanya? Courage. Amen. Na-develop sa kanya yung tama, kaya nung dumating yung leon, ano ginawa niya ba? Bata pa si David, pero natalo niya isang leon. Nung humarap siya kay Goliath, ayan. He has no afraid. Ikaw, the uncircumcised Palestine, I will cut your head. Saan ka na makita na gano'n? Because he knows, deep within, the shepherds of all shepherds will take care of him. Amen. Hallelujah. Lapakan natin si Lord pa. Glory to Jesus. Even Israel in the wilderness, dilap natin, hindi sila nagulang. Nagulang sila saan? Pasasalamat.
Saan ka nakakita? Desierto ka. Wala diyang bar, wala diyang business. Pero araw-araw, pag-isip nila, yung mana nag-iintay sa kanila, hindi nila pagkatrabahuhan. Yung alam mo nagsawa sila, nagreklamo sila. Di ba? Amen. Kaya huwag tayo magreklamo. Wala ka tayo sa desert. Di ba? Pero pag marami pang opsyon, nandito tayo sa syudad, ang daming opsyon. Pastor, walang ibang opportunity. Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan yung kumina. Poverty is not an empty wallet. It is a spirit whispered in your ear, in your heart. Amen. Yung minsan sinasabi na si Juan sa atin, you will never make it. You have not enough. You always live in debt. Sino ganyan pa? Yung minsan nananalangin ka, pero there are whisper in your heart na hindi ka makakaos sa kahirapan. Your ministry, ganito lang. The devil is a liar. Now declare with me, the devil The devil is a liar. is a liar. The devil is a liar. Is a liar. Always Always a liar. a liar. Kaya huwag kayong magpalindak kay Satanas. Amen. Psalms 23 will break this bondage. That's why ang dapat natin gawin, repeat it again and again until your spirit will consume, hindi mamatay. Amen. Yung ministry niya nag-start po natin. Kung kinoconstruct yung building pa, alam sinasabi niya, Lord, how can I finish this? Ang sabi na kayo mga elders, masyadong malaki yung vision. Hindi makatotohanan. Pero God gave him a vision. Ganito yung kalaki ng samahan. Sino nga kakilala kay Pastor Luis? One of the biggest church in South Korea. Yung mga elders niya, sinasabi sa kanya, yung vision, hindi ko to yung vision. Pero ang sabi niya, hindi ako pwede magkabalay. Sometimes, meron tayong mga testimony. Kahit sa iba, share natin, hindi maniniwala. That's why, keep your testimony. Lagi natin alalahanin yung mga testimony natin. Have compassion with someone needed. Even our salary is not enough. Our God is more than enough. Amen. Your bread and peace will multiply. We multiply in Jesus. Don't you ever know that there is a spirit of blessing, a covenant of multiplication pa. Paano nangyari yung bread and peace multiplication when there is a compassion? Kung ang sinasabi natin prosperity, Lord, para sa aking pamilya, start having a covenant, Lord. Gusto ko magkaroon ng negosyo, extra income, pero hindi na para sa akin. For my family and of course, for your ministry, for your kingdom purposes. Amen. And I tell you ba, multiplication of blessing will flow. Hindi mag-multiply yan kung pasarili lang. That's why Jesus, nung sinabi niya mag-multiply, itaas niyo yung, ano yung meron tayo? Isda at tinapay, itaas niyo. Ano yung nakita niya sa crowd? Nakita niya yung mga crowd. Sumusunod sa kanya. Marami doon. Mga tupang ligaw na walang pastor. That is compassion. If you ask for more compassion. Amen. Amen. Para baka natin sa Lord.